Tatlong araw kang di pumasok sa trabaho mula nang ikasal ka. Mukhang nilumpo mo na yata ang misis mo. Hindi pinansin ni Terence ang pang-aasar ng kanyang pinsan na si Cody. Narito sila ngayon sa bar ng pagmamay-ari ng isa pang pinsan nila. Sa pilitan niya siyang inaya ng mga ito. Sinundo pa talaga siya ng mga ito sa kanyang condo unit upang sumama lang siya. Koreksyon, pumasok siya nung unang araw pagkatapos niyang ikasal, pero nag-off day at kinansil pa ang meeting kay Mr. Kwangdo. Natatawang segunda naman ni Calix habang nag-iinuman sila. They were already drunk. Halata na ang pamumula ng mga pisngi ng kanyang mga pinsan. Palibhasa mga tisoy sila, kaya naman namumula ang kanilang mga pisngi sa tuwing nalalasing. Idagdag pang kumukulit na ang mga ito. Well, makulit naman talaga ang mga pinsan niya, dumobli nga lang sa tuwing nalalasing. Tinutukoy ni Calix ang supposed to be meeting niya sa isang big time investor na kinansilan niya upang hanapin lamang si Yumi ng araw na iyon. Natigil sa pagtawa ang dalawang pinsan niya dahil napansin ng mga ito na malalim ang iniisip niya. Tila namomroblema siya. Something wrong, Ace? Seryoso ng tanong ni Cody sa kanya pagkatapos mapansin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sanay kasi ang mga ito sa makulit at pilyong pagkatao niya. Isa rin siyang masayahin at pasaway katulad ng mga ito. Kaya naman naninibago ang mga ito sa pagiging seryoso at tahimik niya. Bakit parang problemado ka pa rin? Napabuntong hininga siya at hindi pa rin sinagot ang mga tanong nila Cody at Calix. Galit ka pa rin sa asawa mo? Chill doon. Bakit ka ba kasi nagagalit doon kay Miss Cleavage? Imbis na kay Fiona ka magalit, sa kapatid ka pa gumaganti. I'm obsessed with her. Bali walang sagot niya bago niya nilagok ang mojito sa kanyang baso. Light lang ang gusto niyang inumin ngayon. Natahimik ang mga ito at nagkatinginan. Halata naman, Ace. Pakakasalan mo ba yun ng biglaan kung hindi? Normal bang di ako nagsasawa sa ginagawa namin? I want to get over it. Pinigilan mapangiti ni Calix at Cody sa sinabi niya. Umiral na naman kasi ang pagiging otak berde ng mga ito. I'm serious. Tuluyan nang natawa ang dalawa. Langya ka. Kaya naman pala 3 araw kang di lumabas sa kondo mo. Literal mong pinagsasawaan ng misis mo. Napainom lang siya muli sa kanyang baso. Yeah, I play her whenever I want to. Seryosong sagot niya. Totoo naman kasing nakikipagtalik siya kay Yumi sa anumang oras sandali na gustuhin niya. Gusto na kasi niyang magsawa sa katawan nito. Ngunit ang pinagtatakhan niya ay kung kailan mas lalo nilang ginagawa iyon, ay mas lalo siyang nababaliw. Para itong droga na nakakaulol ng pag-iisip. Hindi niya mapigilan ang sarili sa tuwing nakakatabi niya sa kama ang kanyang magandang asawa. Seriously, Dod? Yeah, gusto ko na sana magsawa sa kanya. But damn, parang lalo akong nababaliw ngayon sa kanya. I don't know what's happening to me. Wala na akong ibang gustong gawin kundi makasama ang babaeng yon. Baka mahal mo na. Napapangiting tanong ni Cody sa kanya. Umasim naman agad ang kanyang mukha dahil sa sinabi ng pinsan niya. No way. Hindi ako pwedeng magmahal ng manluloko. I will never love her. Sinalinan niya rin ng ramang kanyang baso at dire-diretso niyang tinungga iyon.
Nalasahan niya ang pait na dumaloy sa kanyang lalamunan. Ewan ba niya, pero parang mapait rin ang pagkakabigkas niya ng kanyang mga sinabi tungkol sa damdamin niya para kay Yumi. Anong gusto mong mangyari? Bakit kasi pinakasalan mo pa? Lakas rin ang trip mo eh. Komento ni Cody habang pailing-iling pa ito. I don't know. Lately, kung ano-anong desisyon ang ginagawa ko dahil lang sa babaeng yon. Mukhang mabait naman si Yomi ah. Kung ayaw mo na sa kanya, sa akin na lang. Gusto mong kalimutan kung magpinsan tayo? Putol niya sa sinasabi ni Calix. Natawa tuloy ito. Bakit ayaw mong ipamigay? Sa akin na lang, kung ayaw mo naman palang mahalin. Sayang naman eh, joke lang Ace. Tumalim ang tingin niya kay Calix, kaya napangisi ito at sinabing nagbebero lamang ito. Kilala kasi siya nito kapag seryoso na siya at naiinis. Sinabi ko bang hindi ko siya gusto? Gusto ko siya sa kama ko. Napapainit niya ako. Irritabling sagot niya kay Calix bago siya muling uminom. Dahan-dahan lang Ace. Sunod-sunod ang pag-inom mo baka malasing ka niyan. Natatawang awat ni Cody sa kanya nang akmang magsasali na naman siya ng isa pang inumin. Hindi niya rin kasi maunawaan ang nararamdaman niya ngayon. Naiinis siya sa takbo ng usapan nilang magpipinsan at nais yata niyang balian ng leeg si Calix sa pagbibiro nitong kukunin si Yumi sa kanya. That will never happen. Dadaan muna ito sa kabagsikan niya bago nito maagaw ang babaeng iyon mula sa kanya. She's mine. Only mine. Anya sa kanyang isip. Alam niyang biro lang iyon ni Calix pero hindi pa rin niya mapigilan ang mainis. Sa tingin ko mahal mo na yung asawa mo. In denial ka lang Ace. Bakit ba ang kulit nyo? Di ko nga magagawang mahalin ang babaeng yon. I would rather love a stranger than to love her. Tanggi pa niya kahit alam niyang hindi naman siya sigurado talaga. Pipigilan niya hanggat kaya niyang pigilan ang damdamin niya. Natatakot siya sa isipin na mahuhulog ang loob niya ng tuluyan kay Yumi. Ayaw niyang mahalin ito. Basta ayaw niya. Sure ka di ka in love sa asawa mo? Di nga sabi. We, sure ka? Pangungulit naman ni Calix sa kanya. Oo nga, di ako in love sa kanya. Gusto ko lang magsawa sa kanya para mawala na tong buwisit na obsession ko sa kanya. Really? Hell yeah. Makipag-sex ka nga sa ibang babae kung di mo talaga mahal ng asawa mo. What the? Anong klaseng mindset meron ka? Di makapaniwalang tanong niya kay Cody dahil sa suwisyon nito na walang kwenta. Tumawa ang mga ito. Loko, seryoso ko. Kung di mo kayang makipag-sex sa ibang babae, ibig sabihin lang nun, in love ka na kay Yumi. Ihari, paktay ka na Ace. Pang-aasar pa ni Cody sa kanya, kaya mas lalong kumunot ang noo niya. Imposible. Halos ilang araw pa lang kaming magkakilala ng babaeng yon. Oh, of course, kaya ko pa rin makipag-sex sa iba. Napalunok siya sa huling salitang binitawan niya. Kaya nga ba niya? Bakit parang di niya kaya? Iniisip pa lang niya na ibang babae ulit ang makakasex niya, ay wala na siyang kasabikan na nararamdaman at parang mabigat iyong desisyon para sa kanya. Damn it. Really? Sakto Gris David is back. Hinahanap ka nga sa akin kahapon eh. Nagkita kami sa isang parte. Tawagan ko lang yun ngayon. Pupunta yun dito. Calix. Kumunot ang kanyang noo. Grace David? Sounds familiar to him. Ngunit hindi na niya maalala kung saan o kailan niya ito nakilala.
I remember her. Bolalas ni Cody. Siya yung babaeng kinabaliwan nitong sa Ace nung high school tayo. Yung babaeng nagbinyag kay Ace noon. Oh, damn. Sabi na eh. Ayos yan, Ace. Makipagkita ka kay Grace para mawala ang obsesyon mo kay Yumi. Mga ugok. Ininom niyang muli ang kanyang inumin. Naiinis siya sa dalawang pinsan niya. Mga bulok na siguro ang utak ng dalawang to. Tawagan ko na ba, Ace? Nanunuksong tanong pa ni Calix sa kanya. Ogok ka talaga. May asawa na ako. Tigilan nyo na yung walang kwenta nyong ideya. Oy, di inamin mo na rin na mahal mo na ang asawa mo. Pang-aasar ni Cody sa kanya. Ikinagulo ng utak niya ang sunod-sunod na tanong ng mga ito. Ayaw mong makipag-sex kay Grace kasi mahal mo na asawa mo? Damn, hindi ko nga mahal si Yumi. Edi tawagan nyo kung gusto nyo. Napipilitan niyang pagsang-ayon sa dalawa dahil ipinagdidikdikan ng dalawa na mayroon na siyang damdamin para kay Yumi. Nagkatinginan ang dalawang ugok. Tama lang pala yung desisyon ni Kong. Hindi niya inirehistro ang kasal niyo ni Yumi. Huwag kang mag-alala. Binata ka pa rin naman. Kung di mo mahal si Yumi, bro, payo ko lang sa'yo. Palayain mo na yung babae. Kawawa naman eh. What? Anong dinirehistro? Naguguluhan niyang tanong. Parang may bakal na mabigat sa kanyang dibdib ang dumagan doon dahil sa kanyang natuklasan. Alam ni Kong, hindi ka seryoso sa kasal niyo ni Yumi. Iniisip namin na dadala ka lang ng galit mo, kaya hindi niya nirehistro ang kasal niyo. Tumayo siya at kwinilyuhan si Calix. Nasaan si Kong? Napamura na siya sa galit. Anong karapatan ng mga itong pangunahan siya sa desisyon niya? Agad naman umawat si Cody sa kanilang pagitan ni Calix. Chill lang, Ace. Mga loko nyo? Bakit nakialam kayo? Sabihin mo kay Kong, irehistro niya ang kasal namin. Nanggigigil niyang binitawan ang kwelyo ni Calix. Nagbakasyon sa Italy si Kong. Next month pabalik niya. Dala niya yung pinirmahan nyo. Irerehistro niya raw yon kung sigurado ka na. Siyempre, magpapakasal ba ako kung di ako sigurado? Parehistro niya ang kasal namin ni Yumi. Kung ayaw niyang halughugin ko buong Italy, mapatay ko lang siya. Pabalibag niyang sinarado ang pinto ng VIP lounge kung saan sila nag-iinuman. Galit na galit siya sa kanyang nalaman. Ibig sabihin, hindi niya pa asawa si Yumi? Damit! Tika, bakit galit na galit siya?